kapatid, hindi kinakalabang iligal. No? Ang Diyos ay may paraan para tayo ay pasadanahin at pagpalain. Kaya ito na nga, kailangan ng matibay. No? Ang ating paglilingkod sa Panginoon, ang pagbibigay natin sa Panginoon, no, ay nagdulot sa atin ng tinatawag na kapatagan. Di ba? Don't get me wrong, pagka sinabi natin pagbibigay, it's not just material things. Lahat po ng konsepto. Hindi lamang po pera. Of course, I know you are giving. Nandiyan yung record. Nandiyan yung tithes and offering. I know you are faithful to God. Hindi lamang yun. Kung hindi yung ating oras, yung ating buhay, yung ating prinsipyo, yung ating isinasaalang-alang bilang Kristiyano. Sabi ng mga kakondo, Pastor, may meeting tayo ngayon. Pasensya na kayo. I'm a pastor. I need to go to the church. Alam pong maka-meet, pati yung presidente. Sabi ko, magpapaalam muna ko sa inyo, Sir, ako ay pupunta sa church. Maganda namang usapan. Hindi naman tayo nakikipag-git-gitan. At naintindihan naman ng mga tao, mga bagay na ganyan. But we need to be established. Kailangan ay alam natin kung ano tayo. Alam natin kung nasan tayo. At dahil nga po sa pagbibigay na yan, established po tayo. When we give our lives to God, katulad ni Pastor, at kung meron pa sa atin na binigay ang buhay niya upang gamitin ng Diyos bilang mga ngaral, kailangan establish ka. Hindi po pwedeng mangangaral ka, iiyak-iyak ka dyan. Hindi po pwedeng magpapastor ka pagkat sisisihin mo nanay mo, sisisihin mo tatay mo. Hindi po pwede yan. Bakit? Pag ikaw maglilingkod sa Diyos, stability ang kailangan mo. Yung puso mo, sabi ni David, my heart is fixed, O God. My heart is fixed. Diba? Kahit ano nangyayari sa paligid, tuloy ang iyong ministry. Tuloy ang iyong paglilingkod sa Diyos. And nobody can change you because you are a servant of the Lord. Stable siya. Diba? Hindi ko pagka isang bagay lang o isang pangyayari, apektado na siya, nawala na siya, hindi na siya makakope up, hindi na siya makagulapay. Diba? Kailangan matibay ang ating kalooban. Ikaw, Pastor, matibay loob mo kasi Pastor ka. Hey, how about us? You need to be stable. Kahit na hindi kayo nangangaral, kahit kayo miyembro lamang, do what is right. Gawin natin ang tama, mga kapatid, sapagkat tayo ay paparangalan, sapagkat tayo i-recognize ng Diyos, sapagkat tayo pagpapalain ng Panginoon. Wala pong mawawala sa atin if we become faithful to God and we give to the Lord. Sapagkat ang pagbibigay na yan ay nagdudulot sa atin ng katatagan. Ang ibang mga tao ay walang stability of life. Bakit nga ba? Kasi mayroong jablo, tinutukso sila, at sila ay dinadala sa kung saan-saan. Nakakaingat kayo, mga kapatid, kahit Kristiyano tayo, baka madali tayong jablo. Ito ang mga tao, pagka may sakit sila, nagre-reklamo sila. Kapag may sakit, sinisisi kung sino-sino. Pagka mayroong nararamdaman, galit sa mga taong nasa paligid, higit sa lahat, dahil hindi Kristiyano, galit sa Diyos. Hindi po natin dapat gawin yun. Dahil tayo ay Kristiyano, stable ang mind natin. Healthy ka man o hindi ka healthy, purihin mo ang Panginoon. Ano magbabago sa kanya? Si Job nga, kinakain na ng uod yung katawan. Imagine mo yun. Anong sabi niya? Kahit kainin ng uod ang aking katawan, sa aking laman ay makikita ko ang Diyos. Full of hope. Alam mo naman, pagka may uod sa katawan, di siyempre, maubos yung katawan niya. What is the pain na naroroon habang kinakain ng uod yung kanyang laman? But in His flesh, sabi niya, I shall see God. Nandun yung pag-asa niya, pagtitiwala niya,
na ang Diyos kakalingain siya at di siya pababayaan. Diba't pinagaling ng Diyos si Job at binalik ng doble ang kanyang kayamanan. Praise the Lord. Huwag tayong magdaramdam, maninimdim pagka ganyan ang nangyari, no? Pagka tayo ay walang pera, practically speaking, di ba? Nawawala ang tibay ng tao, nawawala ang kanyang mata sa Diyos kapag wala siyang pera. Tayo, Kristiyano na, pero huwag tayo mag-rely sa material things, lalo na alam natin ng Bible. For the love of money is the root of all evil. Mga kapatid, ang pera ay mabuting lingkod, pero ang pera ay masama pag niluhuran ng tao. Ang pera ay diaboliko. Pagka ito ay sinundan mo, ilalayo ka nito sa Panginoon. Di ba? Kaya sabihin natin sa pera, ikaw pera, lingkod lang kita. Sundin mo kung anong gusto ko at ikaw ay gagamitin ko sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? So, magkaroon tayo ng tibay, tatag, no? Ang ating pagbibigay sa Diyos, no, ay nagdudulot ng katatagan. Kapag tayo naghihirap, another thing. Ang mga taong naghihirap, bibihira, nakakita tayo na mahihirap, nakatira sa gilid ng ilog, nakatira sa ilalim ng tulay, nakatira sa mga squatter na bibitbit ng Bible at sasamba sa Panginoong pagkalinggo. Nakakita kayo? Sabi nga ng pastor ko nung araw sa Labotas mahihirap na nga, ayaw kong tumanggap sa Panginoon. Kaya pag namatay, pupunta sa impyerno. Ganyan mag-preach yun. Ha? Tayo hindi. Kahit mahirap tayo, pupunta tayo sa heaven. Amen? Kaya naman natin mga kapatid, mga nasa online, magtiwag tayo, di ba? Kristiyano tayo Hindi po tayo papunta sa kapahamakan. Kaya kahit na tayo naghihirap, hindi po ito handa para hindi tayo maglingkod sa Diyos. Di ba? There's a lot of things na pwede natin ipaglingkod sa Panginoon. Napakarami mga kapatid. Hindi kayo mauubusan. Di ba? Bukas yung inyong mata. Tingnan ninyo kung ano magagawa ko sa Panginoon. Sabi nga nila, para ikaw ay maging matatag na lingkod ng Diyos, always look for something you can do for others. Something you can do for God. Not something they can do for you. Hindi ako pumunta rito sa church para ako pagheli-heli nyo. Pumunta ako rito sa church para paglingkuran ko kayo at ang Panginoon. Hindi tama doon. Kaya nga, kung makita ninyo akong nagtatrabaho, anong epekto? Nung nakita ninyo nagpapala ko, pamaya-maya si kapatid nagpapala na rin. Diba? Nung nakita ninyo naglilinis ako ng paligid, pamaya-maya si kapatid naglilinis na rin. Setting an example sa aming mga kapatiran. Para hindi kayo magsasabi si Pastor tamad yan. Maging tamad tayo lahat. Humiga tayo rito. Pagpalaki tayo ng tiyan. Ba, hindi. Di ba? Nakita mo naman sipag ni Pastor. Pagka nakita ni Pastor na palpal yan ng mga alikabok, hindi ako magsasalita sa inyo. Hanapin ko yung walis. Hanapin ko yung dustpan. Bakit? I love to serve God. Kung ayaw mo maglingkod, sige, bahala kayo. Ako maglilinis. Ha? Kaya sinasabi ko sa mga anak ko, may blessing sa pagtatrabaho. Pag masipag kayo, hindi kayo mahihirapan. Pero pag tamad kayo, huwag kayong makapinarahan sa ibang tao. Bakit? Kabubisikan nila kayo, palalayasin kayo dahil tamad kayo. Kailangan matutunan nyo paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay, paglilinis ng banyo, at paglalaba ng mga damit ninyo. Why? Hindi naman tayo palagi magkakasama, di ba? Dumating ang time na tayo hiwa-hiwalay tayo. Dumating ang time, mamumi na si Pastor sa Panginoon. Kayo na lang. Ano gagawin ninyo? Tamad kayo. Di ba? Pakikipanirahan kayo sa ibang tao, makamurahin kayo kung ang believer yan, kawawa naman kayo. Yun ang sinasabi ko, be sure na katapos kayo para boss kayo. What kung hindi kayo makatapos, hindi kayo boss. At kung hindi kayo boss, ano mangyayari sa inyo pagka iniwan ko kayo? Usapos. Di ba? Usapos kayo, kawawa kayo. Ay kung marunong kayo, hindi na kailangan sabihin, I love you. Hindi na kailangan sabihin, lalabang ko na yun. Hindi na kailangan sabihin, hugasan ko na yung pinggan. Hindi na kailangan sabihin, sasaing na ako. Hindi na kailangan sabihin, ako magluluto niyan.
kahit anong luto, no, paluluto ko. Ngayon, I'm trying to teach my children as well as yung mga membro. Sabi ko, Denmark, tandaan mo mabuti ha, pagluluto, para hindi ka na nagwa-wonder. Gusto niya yung tahong. No? Hindi niya alam kung paano magluto ng tahong. Halika, hiwain mo sibuyas, hiwain mo luya, hiwain mo bawang, papainin ka ng mantika, itapon mo lahat yan. Pagulong-gulungin mo hanggang pumula. Ha? Ibagsak mo yung tahong, paikot-ikutin mo sa kawali. Sabawan mo. Ayun, tandaan mo buti ha. Wherever you go, isa lang ang procedure dyan. Ha? Marunong ka na magluto ng tao. Ngayon, hindi ka na pipintasan ng kapwa mo. Eh, Pastor, Kristiyano naman ako. Mga Kristiyano ka, but people want to see yung trabaho ko. Kailangan meron tayo na. Di ba? Marunong tayo. And it's very, very important. Di ba? Mahalaga po. Maliit na bagay, pero importante. No? Because we know how, hindi po kami po pwedeng sabihan na, kawawa naman kayo, magugutom kayo, hindi kayo makakakain. Ano din makakakain? Diba? Iwanan mo kami sa bukid, iwanan mo kami sa kabundukan, iwanan mo kami kahit sa parang. We know kung anong gagawin. Marunong kami magsaing, marunong kami magluto. Wala kaming gas, pagtutungko kami ng bato. Basta may pospro, ayos na. No? Kasi mahirap gumawa ng apoy, gagawin yung malaki. May pospro naman, huwag na. Pero worst to worst, pagka wala, marunong ba kayo gumawa ng apoy? Kaya kukuha kayo mga dahon, mga hibla-hibla, yung tuyok. Pag nakuha nyo isang kumpol, kuha kayo ng stick, taptapan nyo yung kawayan. Kaya yung kawayan hindi sariwa. Kailangan dry yung kawayan. Taptapan ninyo. Pag nataptapan ninyo, itapat nyo yung stick. Ikutin nyo ng ikutin. Ikutin nyo na uusok yan. Uusok. Pag umusok yan, tapat mo yung damo na yun. Ipan mo. Ayan. Pag may apoy ka na, magluto ka na. Pati yun, inaalam mo, Pastor, pag emergency, di ba? Alam din natin yan. We need to know. That's the point, mga kapatid, no? There's a blessing always sa kanya. Kaya sabi ko, kayong magsasawa sa pagtatrabaho, na parang nalamangan kayo, may somebody na umumo sa inyo, panalo kayo palagi. Kung marunong ka din, magkarwas ka. Kung marunong ka maglaba ka.